Ang Sukui Lily Garden ay isang residential care center na nasa Kanagawa Prefecture na pinapatakbo ng Kanagawa Kyukai Social Welfare Organization. Ang facility ay kayang mag-accommodate ng mahigit 120 na residente na inaalagaan ng mga staff at volunteers. Ang tahimik na care center ay nasa malapit sa Sagami River na siya nagdadagdag ng mas relaxing na kapaligiran. Ngunit sa kasamaang palad itong dating magandang bahay para sa may mga kapansanan ay kinakailangang gibain at ang ititira na lamang ay ang kanilang gymnasium at administration building dahil sa trahedyang nangyari. May nangyaring massacre sa loob ng Sukui Lily Garden noong huling bahagi ng July 2016. Sa isang gabi lang mahigit 100 taong may kapansanan ang brutal na pinaslang. Ang suspect ay minsan nang naging caregiver ng nasabing facility. Kaya mas lalong hindi mo akalaing mangyayari ang ganon kabrutal na pagpatay. Ang mamamatay tao ay si Satoshi Uematsu. Matapos niyang gawin ang kalupitan, 2 oras ang nakakalipas, kusa siyang sumuko sa mga pulis at tawa pa siya ng tawa. Ibinigay pa niya ang bag ng kutsilyong ginamit niya na may mga bahid pa ng dugo na ikinagulat ng mga pulis. At ang mga ngiti nito ay tila hindi naaalis sa kanyang mga mukha. Nagpapakita na masaya siya sa kanyang ginawa. Ipinagmamalaki niya na siya ay mamamatay tao at masaya siya sa ginawa niyang krimen. Si Satoshi ay pinanganak noong January 1990 sa isang bayan malapit sa Tokyo. Nagmula sa isang artistic family dahil ang kanyang ina ay isang cartoonist at ang kanyang ama naman ay isang art teacher ng primary schools. Ang kanilang pamilya ay lumipat sa Sagamihara City noong 1 taon pa lamang si Satoshi. Doon sila pumirmi at naging permanenteng residente. Noong nag-aaral pa si Satoshi, naging kilala siya dahil sa kanyang charm at kakayanan magpatawa ng iba. Ngunit pagtungtong ni Satoshi ng high school, nag-iba ang lahat. Kung dati ay kilala siya na may magandang pag-uugali, naging kakaibang tao naman halos si Satoshi dahil sobrang naiba ang kanyang pag-uugali. Ayon sa mga report na involved siya sa maraming pagnanakaw kasama ang mga malalapit na kaibigan at sinisira pa nila ang mga ari-arian ng ibang tao. Dagdag pa doon nag-umpisa na ring uminom si Satoshi na mas nagpalala lalo ng kanyang ugali. Pero sa kabila ng kanyang mga issues, nagawa niya makapag-enroll sa Taikyo University. Sa mga panahong ito, nagkaroon siya ng interes sa mga tattoo, isang bagay na kinasusuklaman ng kulturang Hapon dahil sa pagkakaugnay nito sa mga yakuza. Ngunit hindi siya napigilan sa kung anong pananaw ng lipunan. Tinakpan niya ng tattoo ang kanyang dibdib at itaas na braso. At pinangarap din niya na maging isang tattoo artist. Taong 2012, nakakuha si Satoshi ng trabaho bilang part-time caregiver sa Sukui Lily Garden Home Care. Nakakagulat pero nung una ay naging maayos ang kanyang performance bilang caregiver. Sa kabila ng mga nai-report na ginawa niya noong taong 2007 kung saan ay itinulak niya ang isang naka-wheelchair na tao. Nananatiling hindi pa malinaw kung ang insidenteng yon ay formal ba na naidokumento o kung naharap pa siya sa anumang kaparusahan. Pero sa kabila ng isyong yon, na-promote pa si Satoshi sa full-time position noong April 2013. Nakabuo siya ng isang reputasyon ng isang matalino at isang dedikadong manggagawa na may magandang kinabukasan sa ganong larangan ng trabaho. Sa panlabas, mukhang mabait tignan si Satoshi at nakikita pa niya na ang mga taong may kapansanan ay cute. Sa paglipas ng panahon, mas maraming nakakagimbalang aspeto ng ugali ni Satoshi ang lumabas. Nakita umano siyang sinasaktan ang mga residente ng facility noong taong 2014 at 2015. Nahumantong sa mga staff na magsagawa ng inspection at nagbigay sila ng babala tungkol sa kanyang pag-uugali. Sa kabuuan ng 2015, lumaki ang mga alalahanin ng facility tungkol kay Satoshi dahil hindi na siya yung dating staff na pinagkakatiwalaan. Matapos ang panibagong insidente ng pang-aabuso ng isang residente, umalis na si Satoshi sa Sukui Lily Garden noong February 6, 2016. Dahil wala na siyang trabaho, nagkimkim ng sama ng loob si Satoshi sa mga taong may kapansanan. Sa mga araw pagkatapos ng kanyang resignation, naniniwala si Satoshi sa pinaniniwalaan niyang isang revolusyonaryong ideya. Habang nagninilay-nilay sa kanyang mga karanasan sa facility care, ang mga hamon sa pag-aalaga sa mga residente, ang nakikitang kalungkutan ng mga pamilya ng mga may kapansanan at ang pakikibaka ng mga residente mismo, kaya naisip niya na bakit hindi na lang kaya sila mawala para hindi na rin sila mahirapan.
Itinuring niya ang kanyang niisip na napakahalaga kaya kinakailangan na niyang gawin yon sa lalong madaling panahon. Noong buwang ding yon, binisita ni Satoshi ang tahanan ni Tadamori Oshima, ang Speaker ng House of Representatives ng Japan. Naudyok siya maghatid ng sulat na isinulat niya na nagmumungkahi ng legalisasyon ng euthanasia para sa mga taong may kapansanan. Sa kanyang sulat, sinabi niya na ang ganoong batas ay magpapaginhawa sa mga individual at ng kanilang pamilya mula sa paghihirap nila bilang may kapansanan. Nakakalungkot dahil ang nilalaman ng sulat ay hindi lamang ang panukalang ito, idinetalye din ni Satoshi ang kanyang kahandaang kumilos ayon sa kanyang mga paniniwala sa pamamagitan ng paggawa mismo ng krimen. Nag-alok siya sa pag-target ng 2 facilities na sinasabing maaari niyang burahin ang pagitan sa 200 hanggang 400 na mga taong may kapansanan nang hindi sinasaktan ng mga staff. Iprinisinta niya ang kanyang sarili na para bang radical researcher. At sa ilalim ng kanyang sulat, inilagay niya ang kanyang buong pangalan, pirma, address at iba pa mga detalye na nagsasabi ng pagkakasunod-sunod ng mabangis na gagawin. Sa unang pagtangka niya na ihatid ang kanyang sulat, tinalikuran lamang siya ng mga security guard at hindi pinapasok sa gate. Pero hindi mapigilan si Satoshi. Bumalik ulit siya sa kasunod na araw at sa mga oras na yon ay iniwan na lamang niya ang sulat sa mga guard at umuwi. Noong binasa na ng mga pulis ang nilalaman ng sulat ni Satoshi, sobra silang nagulat sa mga sinabi ng lalaki. At dahil alam nila na seryoso ang nilalaman ng sulat, kaagad na silang kumilos. Kasunod noon, na-detain si Satoshi at tinanong ng mga pulis. Ang mga detalye ng unang pagtatanong na isinagawa ng mga pulis ay hindi isinapubliko. Pinadala si Satoshi sa psychiatric ward para sa mental health assessment. 2 linggong nakakalipas, unang bahagi ng March, siya ay pinalabas sa ward dahil ang doktor na gumamot sa kanya ay idineklara na hindi siya banta sa lipunan. Isang desisyon na sobrang mali at ang siyang magpapahamak sa maraming tao. July 25, 2016, sumakay ng bus si Satoshi papuntang Tokyo para kunin ang kanyang sasakyan mula sa bahay ng kanilang pamilya. Kumuha siya ng iba't ibang kutsilyo at huminto sa hardware store para bumili ng martilyo at binding bands. Pagkatapos, bumiyahe siya papuntang Shinjuku kung saan ay nag-rent siya ng isang kwarto sa hotel at nagkulay pa ng kanyang buhok. Inihahandaan niya ang kanyang isip para sa gagawin na pinaniniwalaan niyang kabayanihang gawain. Ang krimen ay malawakang na-record ng mga CCTV cameras. Noong July 26, 2016, bandang 1:37 ng madaling araw, sinimula ni Satoshi ang kanyang planong pag-atake. Ang security footage mula sa Sukui Lily Garden Daycare Center ay nakuhana ng itim na Honda na papalapit sa daan sa likod. Pagkatapos niyang mag-park, lumabas si Satoshi ng sasakyan at binuksan ang trunk. Kinuha niya ang duffel bag na puno ng kutsilyo na siyang gagamitin niya sa kakilakilabot na gagawin. Dahil dati empleyado na si Satoshi ng facility, alam na niyang pasikot-sikot sa loob at yun ang ginamit niya para makapasok. Lumapit siya sa bintana na nasa southeast na bahagi ng building at binasag niya ng martilyo ang salamin para makapasok, bandang 2:10 ng madaling araw. Pagkapasok niya ay nakita siya ng isang empleyado na kaagad naman niyang iginapos at binusalan ang bibig, saka kinuha ang mga susi. Nung nakuha na niya ang susi, malaya na siyang makapag-ikot-ikot sa loob. Tumungo siya sa kada kwarto at isa-isang pinagsasaksak sa leeg ang mga natutulog ng mga residenteng may kapansanan. Ang kanyang pagwawala ay tumapos sa buhay ng 19 na katao na nasa edad 18 hanggang 70 at 26 pa na mga sugatan, kung saan 13 sa kanila ay nasa kritikal na kondisyon. Pero mabuti na lamang at sila ay nakaligtas. Pagkatapos ng ginawang pag-atake at bago umalis sa facility, nagawa pang mag-post ni Satoshi sa kanyang Twitter na nagsasabing "Beautiful Japan at World Peace." Inalerto ng mga staff ang mga pulis at tumating sila sa facility at doon nila nakita ang nakakawasak na eksena ng karahasan. Ang emergency response kasama na doon ang halos 29 na mga ambulance ang dumating. Kinilabutan ang mga kapitbahay nung makita nila ang maraming biktima na dinadala sa labas. Ang mga sugatan ay dinala sa 6 na hospitals sa Western Tokyo area. Sobrang nasaktan at hindi makapaniwala ang pamilya ng mga biktima. Damang-dama ang kanilang paghihirap habang hinaharap ang kalunos-lunos na tagpong ito. Matapos sumuko ni Satoshi, sumailalim siya sa psychiatric evaluation upang matukoy ang kanyang pananagutang kriminal.
Siya ay na-diagnose na may mild narcissistic personality disorder na humantong sa kanya upang makita ang kanyang sarili bilang isang superior at isang tagapagligtas. Pero base sa kanyang assessment, nakita nila na alam niya kung ano ang tama at mali. Makalipas ang halos 1 taon pagkatapos ng insidente, siya ay idiniklara na fit para humarap sa paglilitis para sa ginawang krimen. Noong February 24, 2019, si Satoshi ay kinasuhan ng 19 counts ng murder, 24 counts ng attempted murder, 2 counts ng unlawful detention resulting in injury at 3 counts of illegal confinement. Sa panahon ng kanyang trial, sinabi ng kanyang defense team na ang marijuana ang dahilan kung bakit niya nagawang pumatay nung araw na yon. Pero hindi nakitaan ng kahit na anumang pagsisisi si Satoshi, ni hindi siya humingi ng tawad sa ginawa at hindi rin niya itinanggi ang ginawang krimen. Noong January 2020, nag-plead not guilty si Satoshi at patuloy na ipinaglalaban ang kanyang paniniwala na ang mga taong may kapansanan ay walang silbi ang buhay at walang silbi sa lipunan. May isang pagkakataon pa na habang nasa korte, sinubukan pa niyang kagatin ang sarili niyang daliri na tila inalok niya bilang paghingi ng tawad sa mga pamilya ng biktima, na mas lalo lang nagpalala sa kalungkutan ng pamilya. Ang Yokohama District Court ay sinintensyahan si Satoshi ng kamatayan noong March 16, 2020. Ayon sa judge, ang ginawa ni Satoshi ay nangyari hindi dahil sa kanyang pathological condition, kundi dahil sa kanyang mga karanasan at paniniwala na nabuo sa panahon na siya ay nagtatrabaho sa care facility. Binigyang diin din ng judge na sinadya at brutal ang pamamaraan ng kanyang ginawa kaya siya ay hinatulan ng kamatayan. Sa panahon ng paghatol kay Satoshi, nanatili siyang walang emosyon at hindi rin siya hinayaan na makapagsalita. Ang legal proceedings ay hindi nagtapos sa paghatol dahil noong April 2022, humingi ng retrial si Satoshi. Iginiit niya ang kanyang karapatang ipagtanggol ang kanyang kawalang kasalanan sa kabila ng finality ng kanyang orihinal na hatol. Isinaalang-alang ng Yokohama District Court ang kanyang petition pero sa huli ay na-dismiss din ito noong April 2023. Sa ngayon, si Satoshi ay nananatili sa death row at ginugugol ang kanyang mga araw sa Tokyo Detention Center. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!